Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Pag-usapan na nga natin ito. Hanggat ba, ayoko na sanang pag-usapan ito mga kababayan, mga ka-analyze eh. Itong tinaguri ang tinatawag ho nilang Cabral Files. Habang iniimbestigahan ho kasi ng mga nakarang araw ng Philippine National Police yung totoong sanhi ng pagkamatay ho ni dating Yusek Cabral ng DPWH. Meron naman ho sa kabilang side na pinag-uusapan na Cabral Files sa panguna ho ni Congressman Libiste. Ayoko nang kumbaga hindi ko na tinatapik ito kasi nakakasawa. Kasi isipin nyo, pinag-uusapan yung Cabral Files. Pag-uusapan natin yung Cabral Files, yung pinangako nga ni Ombudsman Boying Rimulya na mabibigyan ng warrant of arrest 15 or 16 ng December o kaya hindi naman bago magpasko itong sila dating Senador Bong Revilla, dating Senadora Nancy Binay, at itong mga present na senador, Jinggoy Estrada, Joy Villanueva, Chis Escudero, hindi pa nga nabibigyan ho ng warrant of arrest. Tapos dito naman tayo sa Cabral Files. Oh my goodness. Tapos lumalabas pa itong mga ganitong mga klaseng issue na kung saan yung ICC na binuo ni Pangulong Bongbong Marcos, aminin ho natin, pahina na ho ng pahina ang puwersa. Isa-isa na ho silang nawawala doon sa loob. Mga nagre-resign na. Tapos ito, pag-uusapan natin yung Cabral Files. May bago na namang issue. Pero, wala pa hong nakukulong na malaking talagang taong politiko. Ay, nako. Pero sige, talakayin ho natin, mga kababayan. Umpisa na natin ito. Controversial ho kasi itong si Congressman Libiste. Na kung saan hawak niya raw ho yung Cabral Files. Binigay daw sa kanya ni dating Yusek ng DPWH Cabral. Pero lumalabas, hindi ho binigay sa kanya. Paresahan niya hong kinuha. Pinicturan, binidyo, kinuha doon mismo sa opisina ho ni Yusek Cabral. Dahil para daw sa kanya, public documents daw ito. Kaya dapat daw alam ng lahat. Public documents pala yan. Dapat alam ng lahat. Bakit nung nasa sayo na hindi mo pinakikita? Gulo mo rin kausap Pakinggan ho natin ito, mga kababayan. Panoorin natin. Sa gitna ng diskusyon tungkol sa authenticity ng tinaguriang Cabral Files, kini-question ngayon ang pang-aagaw umano ni Congressman Leandro Leviste sa mga dokumento mula sa opisina ni dating Undersecretary Catalina Cabral. Ang gate ni Leviste, may basbas ni Secretary Dizon ang pagkuha niya sa mga dokumento. Bagay na itinanggi naman ng kalihim. Nakatutok si Joseph Moro. Kuha ito ng pagpunta ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa opisina ni dating Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral noong September 4, 2025. Sa videong ito, nakuha pasado alas 5 ng hapon na. Makikitang lalabas si Leviste mula sa opisina ni Cabral at pupunta sa programming office sa kaparehong floor. Kasunod niya si Cabral. Sa isa pang kuha ng CCTV, lalabas sina Cabral at Leviste mula sa programming office. Si Leviste may hawak na mga papel habang tila may ipinapaliwanag sa kanya si Cabral.
Ito yung opisina ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral dito sa DPWH Central Office. Walang CCTV sa loob at ayon din sa mga staff na nakausap natin, ang hindi nakita sa CCTV ay yung mga naging aksyon ni Batangas Representative Leandro Leviste kung saan may hinahanap siya ng mga dokumento kay Cabral. Pwersahan o manong nanguha si Leviste ng mga dokumento at kumopya ng mga files sa computer sa opisina ni Cabral at Programming Office. Hiniling nilang itago ang kanilang pagkakakilanlan dahil sa takot para sa kanilang seguridad. Ayon kay Kim, hindi niya tunay na pangalan, hinahanap ni Leviste kay Cabral ang mga proponent o pangalan ng mga mambabatas para sa mga proyektong nasa General Appropriations Act o GAA ng 2025. Iniwan nila ang dalawa sa opisina ni Cabral pero maya-maya pa, hanggang sa may narinig na lang po kami mga kalabog sa loob. So, syempre po, si ma'am po kasi may edad na din ho and medyo frail na din po kasi yung katawan ni Yusek dahil sa edad niya. Pumasok po kami, nakita po namin sa loob, parang si Kong po, kuha ng mga dokumento. Hawak niya po yung phone niya, tapos binivideohan niya po lahat ng mga papel. Tapos si ma'am po, parang Kong, wag naman, ano po bang kailangan nyo, prepare naman. Oh, stop muna natin. Ito mga kababayan, nakakapagtaka, saan ho kumuha ng lakas ng loob itong si Congressman Leviste para gawin ho yan sa loob ho ng DPWH? Especially doon ho sa opisina ho ni dating Yusek Catalina Cabral ng DPWH. Hindi na talaga makukunan yun. Kasi nasa loob ho ng opisina, wala na hong CCTV niya. Kadalasan naman ho talaga kasi ang mga CCTV, mga nasa hallway lang yan. Kadalasan sa mga gitna lang ng mga offices, sa mga staff. Pero sa mga boss, wala nang CCTV dyan. So nagpapatuloy na lang dito, yung mga tauhan, mga nakasaksi. Pati itong hindi pinakikita kung sino, ha? Blurred siya. Maaring tauhan din ho ito ni dating Yusek Cabral ng DPWH. Ang nakakapagtaka dito, kabata-bata ho nito ni Leviste, bagong congressman. Saan kumuha ng lakas ng loob ito para gawin niya yan? Hindi naman natin sinasabi na against tayo doon sa gustong mangyari ni Congressman Leviste na malaman yung katotohanan. Pero hindi sa ganung pamamaraan. At makakasiguro ba tayo na yung kinuha niya dati dito sa opisina ni Yusek Cabral at yung pinakikita niya ngayon or hawak niya ngayon na nasa kanya na, sigurado bang 100% walang naiba dyan? Talagang kung ano yung nakuha mo, yan pa rin yung pinakikita mo, ipapakita mo. Tuloy natin. Naman na. Tapos, that was the time na medyo tumataas na po yung boses ni Kong. Ang sabi niya po noon na, bakit may tinatago ba kayo? Ano to? Public documents lahat to. Dapat hindi nyo to tinatago sa akin. Dapat binibigay nyo sa akin to. Hindi naman porket public. Hindi naman porket public documents, pupunta ka na lang dyan na para kang siga at aagawin mo. Pag sinabing public documents, hindi rin kung kani-kanino ipakikita yan. At kung sino na lang gustong mang-agaw, ipapaagaw mo. Ipinakikita yun sa formal na lugar. Formal na sabihin natin press conference. Kahit nga ngayon di ba, pwede nang malaman yung salin ng mga politiko. Mayroon pa rin due process yan. Hindi yung porkit pwede nang makita yung salin ng politiko, para kanilang siga na, pakita nyo nga sa akin yung salin ni congressman ganito. Hindi naman. Mayroon ding requirements. May mga ipapasa ka. Di ba? Hindi pwedeng, yung para kang siga. may isang pagkakataon ding nasugatan si Cabral dahil sa pakikipag-agawan ng dokumento kay Leviste. Ang alam ko, paper cut. I spent years inside the frame. The sweet girl everyone loved and never Kailangan wanted may to ads. change. I'm not that girl anymore. Nakikipag Tama pala yung nakikita doon sa
Senate na itong si dating Yusek Cabral, mayroong bandage dun sa daliri. Ha? Doon pala talaga niya nakuha sa pakikipag-agawan kay Congressman Libiste. So, may nangyari palang kumbaga harassment or may nangyaring pamumuwersa para makuha yung documents. Parang lumalabas parang pwedeng makasuhan itong si Congressman Libiste. Ha? Kaso nga lang itong si Yusek Cabral ha? Nadulas daw Nadulas tumalon daw doon sa sa Cannon Road na. Ha? Kurin natin. Ipag-agawan siya ng dokumento. Kay Yusek po, pagkapasok po namin, naalala ko po, yung kamay ni ma'am nakaganon, ang dami pong dugo sa damit niya. Yung ibang papel po nun meron mga dugo din. Si Kong nagvi-video lang po. Nagtuloy-tuloy lang siya nagvi-video, nagtitake ng pictures. And then, doon na po kami nakiusap kay Kong na baka Kong pwedeng wag naman ganito. Wag naman. Kasi may sugat na po si ma'am How was she reacting? Wala ho. Nakatayo na lang po siya sa gilid. Tapos sabi niya na, tissue, gano'n. Kasi may sugat ako. Hindi naman po si ma'am masigaw na tao So, parang nakikiusap lang siya kay Kong, please. Dito makikita na tila may bandage na sa kamay si Cabral habang may kausap ito sa telepono. Para daw mapayapa si Leviste, iniutos ni Cabral na bigyan ito ng kopya ng listahan ng National Expenditure Program at GAA na nakalagay ang pondo sa mga distrito para sa taong 2025. It doesn't necessarily mean po na sila po yung nag-propose. Kasi kami, pinaplatnan namin kung ano talaga yung nasa official document, kung how much talaga ang napunta doon sa district na yon, sa NEP and sa GAA. Hindi yan yung request. Ni... Request ng mga congressmen, mga kasingit niya. Hindi po. Hindi po. Kung saan located yung project. Bawa. Province A. Oh yes. Kung saan talaga located yung project, doon naka-lodge yung allocation na. Hindi namin sure ko po kung ano yung summary na tinutukoy po. By name. By name. Binigay po ay yung 2026 summary ng revised NEP and HGAP. Meron din naman na mga iba na finurnish sa Senate. Yun na po yung mga hiningi din ng Committee on Finance. Like the summary on from 2023 to 2026 na not sure kung NEP yun or HGAP. Pero dahil natagalan, Nako. Wasting time. Kasi, bakit wasting time? Kasi, isipin nyo, binabalita ng ganyan. So, yun, siyempre, yung mga tao, interesado kung ano mga naka-file dyan or nakasulat. Ha? Kung ano mga kwenta meron dyan sa Cabral file na yan. Kaso, pag nalaman ng tao, ano na mangyayari? Ganun lang, nalaman lang. Ha? May mangyayari ba? Ha? Siguro naman, sana man lang, bago man lang tayo mapunta sa episode 2, may mangyari muna naman sana sa episode 1, na katulad ng sinasabi ni Ombudsman Boying Rimulya na may, alam mo yon, merong may makukulong, may mabibigyan ng warrant on December 15 or 16 or hindi naman mangyari doon sa dalawang petsa before Christmas. Ang problema, wala Tapos pupunta tayo rito sa bagong kabanata na to, tatalo na lang agad tayo. Nako mga kababayan, sana may mangyari dito. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.